Ang punto po rito, eto na lahat. Abortion, divorce, lahat na po yan. No? Tinitira na po ang tungkol sa Biblia. Ang tanong po natin is, anong kinalaman po nito sa tinatawag na katuluan na ang Panginoon ay malapit na nga po bang bumalik? Yung tanong nga po natin, na kung saan tayo ba'y nasa talagang huling araw na? Pansinin po natin ito, no? Sabi nga po, maraming mga hula o mga propesiya sa banal na kasulatan na kung saan nag-iiwan po sa atin ng maraming mga katanungan tungkol sa mga pang-araw-araw mga kaganapan sa buong mundo, na kung saan ang Diyos ay merong diretsong pakihalubilo o paggalaw sa mga development o sa mga pangyayari ito sa tinatawag na human affairs. Basahin po natin ang Bible sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 hanggang 3. Okay, 1, 2, 3. At now this, that... Sandali po. Kayo po ba'y nagagahan? Bakit hindi kayo makabasa ng Bible sa video? Okay, pwede. Sige po, basahin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. But know this, that in the last days, there's a time will come, for men will go out for themselves, lovers of money, boasters, proud, slanderers, hateful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, unloving of the Lord, unseekers of good, traitors, more than lovers of God, having no godliness, lying is power of fire. Okay, so pansinin po ninyo yung huli, ano? Sabi niya, having the form of godliness, but denying the power. Pansinin po ninyo, tanong ko kayo, lahat po ba ng binasa natin sa 2 Timothy 3 nangyayari ngayon? Tingnan po natin, number 1. Sabi niya sa huling araw, talaga po bang huling araw na tayo? Delikado na daw po ang panahon. Diba? Noon, alam ko, nung ako po ay nasa high school pa lang, ang sinasalvage nun lalaki lang. Ngayon, pati babae na. Tapos kung paano patay na lalaki, ganoon na rin ang pagpatay sa babae. Nakamotorsiklo, dinaanan yung negosyante babae, binaril sa ulo. Lalaki lang ang ginaganon nun eh. Ano? Tapos hindi naman po, pero sa inyo, sabi niya, ang mga tao daw, magiging masyadong mapagmahal sa sarili. Alam po ba ninyo yung ibig sabihin na tao mapagmahal sa sarili? Yun yung selfie ng selfie. Nag-upload siya ng litrato, tapos ang comment, siya na mismo nag-comment. Sabi niya, ay, pangit yata ako dyan. Kaya ba't mo in-upload? Di ba? So yun, lovers of themselves, sign pa lang ng last days yun. Kaya pala yung mga selfie na selfie, pinapatunayan nyo lang na sa huling araw na tayo. Malapit na magbukas ang dibdib. Okay, so susunod sabi niya, lovers of themselves, lovers of money. Ayan, nagiging mapagmahal sa pera. Kaya yung mga taong ito, pag walang pera, tempera, mental. Ayan, yung magagalitin pag walang pera. Ano? Parang kabuwanan niya. Sunod, boasters, mga mayayabang. Tapos, mapamusong o blasphemer. Yung mga ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kahulugan. Disobedient to parents. Ayan, sa time po natin yan, karami ng mga disobedient sa kanilang magulang. Katunayan, hindi lang po bata. Kahit na may mga anak na sila, buhay pa yung magulang nila, talagang dinidisobey pa rin nila yung mga magulang nila. Ano? Hindi na ginagalang yung mga magulang nila. And then, hindi naman po yan, sabi niya, unthankful, walang pagpapasalamat. Yung bang, pag kailangan ng pera, yan, maganda ka, mapogi ka, mabait ka. Pag wala ka nang maibigay, kulang na lang, patayin ka. Yun po yung tao na yun. Tapos ano ba daw? Unholy, walang kabanalan na makikita sa kanilang buhay. And then ano ba? Unloving, hindi nagmamahal. Unforgiving, hindi makapagpatawad. Slanderer, mapangirang puri. Walang self-control. Sabi niya, tapos mabalasik. Despiser of good, ayaw nila yung kabutihan. And then, traitor. Headstrong, haughty. Sabi nga, and then lovers of pleasure. Ayan, yung panay na lang sila, good time ng good time. And then sabi niya, lovers of pleasure, sabi niya, more than lovers of God. Meron silang anyo ng kabanalan, pero wala namang katotohanan yon. They deny the power of it. Ito po yung, pag binati mo, naku, ang boses mabait sa pinakamabait. Dadalhin mo sa church pag nagsasamba, taas ng kamay, papuri lahat kapag uwi, mura ng mura.
Ayaw lang niya yung ulam, nagkukulong na sa kwarto, yung mga ganon. Dapat yun, tamamin ko. Okay, so 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 3 po yan. Now, pag-aralan po natin ito, no? Panorama of the last days. Ano po yung ibig sabihin na salitang panorama? Ang panorama, parang ito po yung may mga modernong mga cellphone ngayon. Pag sinabing panorama siya, isa-set niya sa panorama, tapos halimbawa ito, pwede mong kuhanin itong buong bilog na ito sa isang mahabang litrato lang. Ang gagawin niya, una dito, isa-set niya. I-set niya sa panorama, click ka na dyan, click, 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 tapos pagka lumabas yung litrato, mahaba siya, panorama yun. Ano yung sabihin? Kinukuha yung buong storya. Kaya pag-aralan po natin, the panorama of last days, ano pong mangyayari ngayong lahat tayo sa ayon na tayo ay nasa huling araw na. Anong mga pangyayari na makikita natin bilang patunay na tayo ay nasa mga huling araw na. Manalangin nga po tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, kayo po ang maging tagapagturo ng bawat isa sa amin sa umaga nito. Buksan niyo po ang mata ng aming mga isipan at karunungan na lubos namin maintindihan ang inyong mga salita at ang paturuan nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po, sa panorama ng last days, kung mapapasin po ninyo, as we view po yung lesson, meron pa rin makikita riyan, halimbawa, alpha. Nakita po niyo yung alpha dito? Ano yung sabihin? Ang simula. Kaya meron tayo sa Revelation, alpha and omega. Si Jesus ang simula, siya rin ang wakas. Okay? So ito po ang alpha or alpheos, sa wikang Hebreo. And then meron tayo mapapansin dyan, 7 churches. Pagkatapos po, sunod-sunod. Sa baba naman, pati ang istorya ng Israel sa panorama. Sila may kakalat, sila iipunin, pero wala pa rin pananampalataya. Pagkatapos, merong mga manilan-nilan na maliligtas. Sa baba naman, makikita naman natin ang sitwasyon ni Satanas. Tapos, sa taas, makikita natin ito kasalukuyan, and then doon tayo sa inaharap. Pansinin po natin yung unang bahagi. Okay, sa unang bahagi, mapasin nyo, nandiyan po ang ating tinatawag ng present day. Ito yung sitwasyon natin. Itong Israel. Ngayon, nakakalat pa ang Israel at sila po ay hindi pa kumpletong naipon. Bakit? Kasi marami pang Hudyo na nasa ibang bansa. Meron mga Russian Jew, merong iba-ibang klase po yan. Meron German Jew, ganyan. Dito sa Pilipinas, meron po tayo rito, Mountain Jew. Yung pag nag-asawa yung Hudyo at saka Ita. Ang tawag natin doon, Mountain Jew. Totoo po kayo. Okay, so ngayon, maalala po natin yan, AD 33, ang Panginoon Kristo, siya po ay napakot sa krus. Pagkatapos, nagkaroon po siya ng resurrection. Now, ano nangyari sa resurrection, guys? Alalahanin po natin, para makapasok sa langit, sino lamang ang kailangang pasaporte? Na gagamitin mo para makapasok sa langit? Si Yesu Kristo. Lahat ng namatay, pakinggan po ninyo, lahat ng mga namatay na kung saan doon sa lumang tipan, hanggang sa panahon ni Yesu Kristo, ang lahat ng yon ay hindi umakyat sa langit. Abraham, Noah, mga ganyan, Elias, hindi po umakyat sa langit ang mga yan. Sa ilalim po, meron pong partisyon yun. Iyon yung impyerno at saka yung sinapupunan ni Abraham o Abraham's bosom. Binanggit ang Abraham's bosom at saka ang hell. Luke 16:19-31. Ngayon, ano po yung Abraham's bosom? Yung po ang temporary paradise, temporary heaven o paradise of the Old Testament. Ibig sabihin, lahat ng matuwid na namatay, doon sila dadalhin, hindi sila pwede sa langit. Kahit kasimbahan ni Noah, kasimbahan ni Abraham, kasimbahan ni Elias, ang mga ito po hindi nagpunta sa langit. Sapagkat, anong sinabi ni Jesus sa Juan 14? Walang sino man makakaparoon sa Ama, liban sa pamagitan nino? Ni Yesu Kristo, liban sa pamagitan ko lamang. So ngayon, nung pong si Yesu Kristo ay namatay doon sa krus, sabi ng Biblia, tinubusan natin ang kasalanan. Romans 5:8, by one man, sabi niya, sin entered into the world. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So ibig sabihin, si Kristo lang ang ating pasaporte, ang ating pintuan, upang tayo makapasok sa langit. Ngayon, nung siya po yung umakyat sa langit, doon sa resurrection, isinama niya ang mga nasa Abraham's bosom, yung mga temporary na doon, temporary heaven ng lumang tipan. Para pagdating ni Kristo, harvestin niya sila, kunin niya sila, dalinan niya sila sa langit. Ano yung sabihin? Nung dinala niya sila sa langit, paringgan ito, wala na pong laman ang Abraham's bosom. Ang meron na lamang nandoon, impyerno, yung walang hanggang hukay, pagkatapos
Abraham's bosom or the paradise of the Old Testament. Doon ito po nangyari sa paradise of the Old Testament, na bakante, wala nang laman. Pero good news, sapagkat doon sa Isaiah, meron binanggit na talata po doon na sabi niya, at ang impyerno niluwangan ang kanyang sarili. Ano po nangyari? Kinapture ng hell yung Abraham's bosom, kaya lumuwag na yung hell. Ano? Bakit? Kasi po wala nang gamit yung Abraham's bosom, ang mga nanonood, dinala na sa langit. Pero walang nasa impyerno na dinala niya sa Kristo sa langit. Hindi pwede. Bakit? John 5:24 sabi niya, kapag ikaw ay tumanggi sa Diyos o tumanggi kay Jesus, ikaw ay nakatulan na. Ang sino mang nakatulan, wala na. Kaya po ngayon, yung hell, niluwangan niya sarili. Sa mabuting balita Biblia, naganda po ng verse, sabi niya, at narito ang impyerno, niluwangan niya ang kanyang sarili at hinihintay ka sa iyong pagdating. At ganda mo yung guys? Sabi mo sa katabi mo, hinihintay ka pa namin ng impyerno ang iyong pagdating. Ano? Pero maganda po doon, born again tayo, hindi na tayo pumunta doon. Diba? At bawal din ang magturo sa impyerno. Bawal. Ha? Kasi po doon merong naninila, baka di ka na makalis. Okay yan. So doon po yan yung resurrection. So magyan sa langit, dinala po niya lahat ngayon. Now, si Satan ngayon, siya po ay nasa tinatawag nila heavenlies. Nasa alapaapian si Satanas. Wala pa po siya sa impyerno. Katunayan, yung kwento ng bata tayo na yung impyerno daw ang bahay ni Satanas. Hindi totoo yun. Mismong si Satanas takot sa impyerno. Kaya ngayon, nandito siya, nag-iinganyo siya ng mga kasama. Alam niyo bakit? Pero po tayo sa wikay, the more, the merrier. Yung maliban makulong, basta magkasama tayo. Basta kasama kita. Diba? So yun daw. Ang tropa ngayon, tayo na born again, hindi na tayo sasama sa kanya. Kaya po ngayon, andyan siya sa heavenlies, nagugulo. Ito po ang dahilan kung bakit siya po ay tinawag sa Corinthians, the prince of the power of the air. Ang prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Kaya po kayo may mga abroad, pag nagpipray kayo ng blessing, saway nyo si Satanas dahil siya prince of the power of the air. Bakit? Kasi yung blessing nyo, airmail. Diba? Prince of the power of the air siya. Delikado. Kaya kailangan, saway na sa pangalan ni Jesus, hindi pwedeng i-hijack ni Satanas ang aking mga blessing. Kasi po dumadaan sa air yan eh. Nakasakay ng aeroplano. Diba? Kaya maya-maya, baka pagbaba, hinijack ni Satan. Ginawa ni Satan. Inutusan niya yung nagbibigay na sulat. Buksan mo yung sobre niya, may blessing niya. Ano? Sabi mo yan. Kaya po, dapat matay niya. Now, si Satan ngayon ay nasa heavenlies. Now, mapapasin po natin. Sa Book of Revelation, when you speak of chapter 1, ito po ang introduction na Revelation. Mapalad na bumabasa at sumusunod, sabi niya sa ganito, ang sino man sabi niya sumunod, si pagpapalain, ang sino man magbawas, babawasan ng pagpapala. Ang magdadagdag, dadagdagan ng parusa. Okay, nandiyo po Revelation chapter 1. Chapter 2 at chapter 3, binanggit po dyan ang 7 iglesia. Okay, mamaya alamin po natin ang 7 iglesia na yan. At ngayon, dito po makita natin, ito ang misteryo ng iglesia or the body of Messiah. The mystery of the church is, saan na kaya ang church ngayon sa istorya o sa programa ng Diyos? If there are 7 churches, saan po kaya tayo sa 7 simbahan? Lalo-lalo na ang panahon natin ngayon. And then, itong inaabangan natin anytime. Ang di Japan, tinatawag nila, the first resurrection, the translation of the saints, ito po ay ang rapture. Okay? Hindi na binanggit natin, Abraham's bosom of paradise, ito ngayon ay empty. Okay? Pagkatapos, ito'y naging buong impyerno. Ito po ang 7 churches. Okay? Una, Ephesus. Susunod, Smyrna, Pergamum. Pagkatapos, Thyatira, Sardis, Philadelphia. At ang pamuli ay ang Laodicea. Ano po karakteristik ng Laodicea? Ang Laodicean Church, tinawag siyang lukewarm, maliganggang, hindi mainit, hindi malamig. Ano ibig sabihin? Ang Laodicean Church, pasaway. Ang Laodicean Church, ito po yung ang damdamin niya, magsisimba ko kung kailan kupil. Ayan. Pag di kupil, magsimba, hindi ako magsisimba. Kung di kupil mag-operate, hindi ako mag-operate. Kung di kupil na patawarin ka, hindi mo na kita patawarin. Next time na lang. Okay? So ngayon, dito po Laodicean Church. Sabi ko kayo, palagay nyo tayo po ito? Palagay nyo ito po yung panahon natin?
If the answer is yes, which is yes naman talaga, tayo po'y nasa huling araw na. Sapagkat after Laodicea, wala na pong ibang simbahan. No? So sa era o sa istorya po ng 7 churches, Laodicea, siya po ang last na church. Okay? Magtuloy po tayo. Sa sunod na bahagi po, meron tayong makita dyan. There are the so-called, balikan natin yung nangyari po kanina, no? Rapture. Di ba? Kung maalala po ninyo, nagkaroon po ng tinatawag na rapture. So from the rapture, tayo po ay aakyat doon sa langit. Pagkatapos sa baba, merong mga kaganapan. Ang tawag nila ay tribulation o kapighatian. Dito na po pahihirapan ng mga taong naiwan. 7 taon, literal na 7 taon. Hinati ito sa dalawa. The first 3.5, ito po yung tao laban sa tao. The last 3.5, tao laban sa Diyos. No? Pero habang nangyayari yun, nasa langit tayo. Okay? Ano po ang mangyayari sa atin doon sa langit? Okay? Kuhanin po natin yan later on. Pero kayo mapapansin dito, no? Dito po pagbukas, merong mga 4 na nakakabayo. You have, yung tinatawag po nila na kung saan, the white horse. Pagkatapos, susunod, the red horse. And then the black horse. And then the pale horse or the gray horse. Now, ano po ang white horse? Darating po ang Antikristo, 4 ang kanyang larawan. Siya po'y nakasakay sa kabayo. Ang unang lalabas, white horse. Ano daw po yan? Magpupromote siya ng world peace. Magbibigay siya ng malawakang kapayapaan ng mundo. Siya may solusyon ng world peace. Hindi nagawa ng United Nations, hindi nagawa ng Amerika, hindi nagawa ng Europa, o kahit na anong organisasyon. Ang Antikristo lang ang magbibigay ng world peace. Kaya yung kapag Pasko, sabi nakalagay sa mga parol, pray for world peace. Hindi po mangyayari yun. No? Kahit ang prayer ng world peace, hindi po mangyayari yun. Magkakaroon ng peke na world peace pagdating ng Antichrist. Pansinin nyo, white horse. Bakit kaya yung mga bida sa mga pelikula? Gusto nila sakyan, puting kabayo. Bakit? Para sikat. Bilan yun, para kagalang-galang ang itsura. Nakakita ka na ba ng bida sa pelikula nakasakay sa kabayo na yung kabayo sugatan? Yung kabayo merong garis? Wala, di ba? Dapat siya maputi, malinis, kagalang-galang. So yun sabihin, ang Antikristo darating siya, kagalang-galang. Darating po ang Antikristo, kasi ninyo, meron siya dalang pana, pero yung pana niya, walang bala. Wala lang po yung tusok, yung palsok. Bakit? Kasi hindi gera ang pakay niya. Kakagatin po ito ng mga leader ng buong mundo dahil katagal nilang minanais na wala na sanang gera, wala na sanang away. Ano? Balagay ko, kahit sa Pilipinas, mapapayapa ng Kristiyano at Muslim. Yan, pagdating ng white horse. Pero tanda nyo, pagdating ng 4 na mga mabayo na yan, wala na po tayo sa lupa, nasa langit na tayo. Bakit? Kasi parusa yan eh. Tandaan nyo, dahil mahal tayo ng Diyos, iiwas tayo ng Diyos sa parusa. So, unang po darating yan, kabayo puti. So, magkakasundo mga bansa. Alam nyo, pagkatapos magkasundo mga bansa, anong gagawin ni Satanas? Anong gagawin ng Antichrist? Lalabas ang nakasakay sa kabayo na kulay-pula, magpupromote naman ng gera. So, magkakaroon po ng gera. Katunayan, tinignan ko po sa aking Bible at sa history at map, possible sino-sino mga magigera. Ilang gera naman dinaanan natin? World War I, World War II, wala na. Ngayon, bad news, meron pa pong 3 gerang darating. World War, 3 World War. Ang maganda doon, wala na tayo. Diba? Nasa taas na lang tayo, nanonood tayo, widescreen. LED. Diba? So ngayon, magpupromote siya nila. Mamaya titignan po natin, World War I na darating, sino ang mga bansa kasama, anong pakay nila, anong i-accomplish nila, anong mangyayari sa kanila. World War II, sinong kasama, anong pakay nila, ano ang mangyayari sa kanila. World War III, kukuhanin po natin yung mamaya. After ng war, siyempre po, lahat ng pera ng bansa ginamit sa gera. Kasi kasi dito, pag nagyagera na lahat, hindi mo pwede sabihin na, ay, huwag na tayo sumali sa gera. Kasi wala tayong pera. Sino ko na mamamatay? Yung walang pera. Bakit? Nagkakanyunan sila, wala kang kanyon. Hindi mo gera, dala mo troto. Saan ka naman? O, diba?
Nagigera sila, dala mo. Watusi. Hindi pwede. Ano? Noong po nag-aaral ng kolehiyo, sa aming subject na political science, sabi po ng aking professor, si Teo Gosong ng Talak City, sabi niya, kapag nagigera ang naglalaban yung dalawang magkabilang panig, sabi niya, huwag kang mag-neutral. Bakit? Halimbawa, meron magduduelo, parang may parel. Pwede ka bang, hindi, wala akong kakampiyan sa inyo. Gitna lang ako. Pag nagbaril sila, sino mo nang tatamaan? Ikaw. Gitna ka eh. Kaya dapat daw, kumampi ka sa isa. At kampihan mo yung, sa tingin mo, malakas. No? Kaya po, ito tayo. Alam mo ninyo ng Pilipinas, wala siya sa prophecy sa Bible. Ano? Ibig sabihin, baka kakampi tayo, makikialyansa tayo sa ibang mga bansa. Ano? Baka hindi yan. Kasama natin ang China. Hindi natin alam, di ba? Unti-unti na nga tayo sinasako. Okay? Sunod natin. Pagkatapos mo mag-gera lahat, mauubos na yung resources. Ngayon, dahil naubos na ang resources, ala ng pera, ano pong susunod na mangyayari? Gutom. Gutom. Kasi wala ng pera. Katunayan, darating ang Antikristo, hindi ka makakabili, hindi ka makapagbebenta ng produkto mo, hindi ka makapagpapagamot, wala kang makukuha basic services kasi wala kang takat. No? So ngayon, magkakaroon po ng worldwide famine. May nabasa ko sa Revelation, sabi nga niya yung 7 araw na pagtatrabaho mo ng 8 oras, wala sinabing 8 oras, pero yung 7 araw na trabaho mo kanya, kakainin mo lang ng 1 meal, isang kainan. So kung gusto mong kumain ng 3 times a day, yung 3 kain mo, katumbas ay 21 days. So mababaw ka ng mababaw sa utang. Kung di mo naman kakayanin, mamamatay ka sa gutom. No? So yun po yan. Famine. Pagkatapos ng famine, dahil nagutom ang mga tao, kasunod? Death, kamatayan. Maraming mamamatay, masusyot ng kabaong. Alam mo ba ninyo sa tribulation, may kinakasal pa rin? May nagtatanan pa rin. May nagpaparty pa. May tribulation na. Katunayan, sa tribulation, kahit magulo na po lahat, parang normal pa rin ang buhay. Patago lahat. Kaya tuloy sabi ko, nung pinag-aaral ako ang aking Bible, 2 negosyong mag-click sa panahon ng tribulation. Kapatid, pareho mo ko. Kung sakali hindi ka namin makasama sa langit, paalala lang, gusto mong kumita, eto, may puhunan. Gusto mong kumita, 2 negosyo mag-click sa tribulation. Number 1, beauty parlor. Alam bakit? Kasi ang mga tao, shock sila. Ha! Bigyan mo! Ha! Bigyan mo! Ha! Mamatay tayo! Meron pa rin, magkano tayo? So palagi naman, magkaka-eyebagger. Hindi makatulog, tensionado, maraming stress. Ayan. So kailangan beauty parlor. Kailangan ng nose lift, face lift. Ayan. Lahat ng lift. Diba? So beauty parlor. Pangalawa, parlor pa rin. Funeral parlor. Kasi marami ang mamamatay. So dahil maraming mamamatay, alam nga naman kaya natin bumago yung mahal mo sa buhay ka, bibili ka ng kabaong. O Diyos ko, pag nag-business ka, beauty parlor, at saka funeral parlor, paniwala mo, kung sakaling maiwang ka, inegosyo mo yan, sasabihin mo, tama si Doc Lighter. Yun lang. Iwang. Yun lang. Okay? So ngayon, magkakaroon po ng mga digmaan. Magkakaroon ng malawak ang mga digmaan pa. Liban po sa unang dalawa, ito po ang mangyayari. Okay, tingnan nyo ito. Unang digmaan na kung saan naranasin po ng mga maiiwan dito. No? Kasi ninyo, sino mong kasama? Russia at yung kanyang mga kaalyado. Sino magiging kaalyado ng Russia? Ang mga Arab nations. Yung mga bansang Arabo, masasakop niya yan. No? Tapos hindi pa, nandiyan po ang Iran. Ang Iran na kung saan, ito po ay one freak, mahilig sa gera. Sabi nga ng presidente nila, kahit kumain kami ng damo, basta meron lang naman kaming missile, pwede na. Ano? Tayo sa Pilipinas, ala tayong missile. Pero taon-taon, uso ang missiles. Yung brutong. Ayan, susunod ngayon, Germany, kasama po yan. Sinong kalaban? Israel. Kasi po ninyo, sa lahat ng gera nito, galit sila sa Israel. Kahit sa mga nakarang gera natin, World War I, galit sa Israel.
World War II, gano'n pa rin. At hanggang dito, sa war na ito na darating, sila po ay galit sa Israel. Now, ano po, o saan ito mangyayari? Sabi niya, bago o kasalukuyan ng 3.5 years tribulation, yung unang kapigatian, yung unang mong kahirapan, mangyayari po ang tinatawag na pagkikira na yan. Ano? At this could happen, kailan daw? Anytime. Di ba ba? Bigla nag-rapture mamaya, 5 minutes from now. O, pwedeng kasabay nun, biglang gera. Biglang mag-anuncio ng gera. Ano? So, yun daw po mangyayari. Now, ano dahilan? Bakit kailangan ng Russia na makasangka niya lusubin ng Israel? Possibly, because Russia desires Israel vast mineral wealth. Kasi po, ang Russia, gusto niyang sakupin yung kayamanan ng Israel. Katunayan, don't body ko masyadong specific time Russia. Yan ito po yun. Kung malaman nyo sa istorya, no? Dati po, mahilig sa mga current event o social studies, sabi niya nila sa high school. Ngayon, doon po, merong USSR. Anong USSR? Union Soviet of Socialist Republic. Para pong US o Amerika. Ito po'y alyansa ng mga bansang Ruso. At sama-sama sila. Ngayon, dumating ang punto, nag-away-away sila. Nag-iba, nawasak ang USSR. Ngayon, ang naiwang matibay, Russia. Dahil naiwan siya matibay at mayaman na influensya, binili po niya ang mga armada, ang mga armas, submarine, barkong pandigma, mga baril, mga missile, binili ng Russia sa mga bansang kumalas. Dahil nahirapan ang buhay nila, pinalitan niya ng pagkain, pinalitan niya ng kung ano-ano. So nakuha ng Russia, tumatag ngayon ang bansang Russia. At kaya po, kaya niya ngayon sa kupi ng mga yan. Umarala ninyo mula panahon po ng kalagitnaan ng dekada 90, 1990s, hanggang sa kalagitnaan ng bago po nang umabot ang 2010, ang Russia, in-announce siya sa mundo, bangkarote siya. Mahirap na siya. Yung isang kamay niya, humihingi ng pagkain, ng wheat, trigo sa Amerika. Pero yung isang kamay niya, namimili ng armas. Ano? Ganun po ginawa ng Russia. Kaya ngayon, marami siyang naipong armas at sasalakay siya. Now, bakit gusto niya Israel? Kasi po ang Israel, merong kayamanang tago. Ano po kayamanang tago ng Israel? Ito po ang Dead Sea. Ano po ang nasa Dead Sea? Ang Dead Sea, mayaman po yan sa tinatawag nilang potassium. Ang potassium, dalawa pong gamit. Number 1, World War I pala niyan, bakit kailangan niya sakupin? Kasi po, kailangan siyang gumawa pa ng mga bomba. Ang potassium ay mineral na ginagamit sa paggawa ng bomba. Ngayon, pagdating ng Third World War, yung huling digmaan, naubos na ang langis, naubos na ang mga pambomba, babalik ang gera dun sa tinatawag nilang mga tiruya, taba, sibat, gano'n na lang. Ngayon ang tao, mahirap ang buhay. Kailangan na yung farming. So sa pagpaparming, kailangan muna yung Israel yung kanyang potassium. Para saan? Para po gawing abono. So potassium nila, ginagamit para sa pulbura ng bomba at saka abono pang agrikultura. Kaya gustong-gusto nila sakupin ang lugar po ng Israel. At nakita ng Russia yun. Anong resulta? God will intervene. Papalit na ang Diyos. Bakit? Kasi hindi niya hayaan na malusa ang Israel. So God will intervene, and through sa isang malakas na earthquake sa Israel, mayari po ay magkaroon pa ng ulan at saka pagbagsak po ng mga malalaking mga yelo, ang Russian army, ang mga ito po ay mauubos. So sa paglusong nila, matatalo sila, ang tatalo sa kanila, nature. Ano? Saka naman nahanap, habang nag-earthquake, umuulan ng yelo, tipak-tipak. Ano? Eh yun lang umulan ng yelo, tag-piso, tag-2. Masakit na kaya sa ulo yun. Diba? Eh bloke pa, malalaki. Ano? Pagkatapos tuloy-tuloy din ng mga pag-ulan. Ano? So yun po yung mangyayari. Now, kung nagaya sa World War II, yung darating na World War II, ito daw po ang mga kasama naman. Armies of all nations. Ito na. Ano? Ito po yung lahat ng mga bansa magsasama-sama, bubuo sila ng bagong United Nation. Pero ang United Nation ito, hindi para sa human race, kundi United Nation against God. Kakalabanin nila ang Diyos. Di ko alam, paano mong bubumbahin ang langit, no?
paano mapapadala ng Israel doon. So, yun ang gagawin nila at ang labanan doon sa Jerusalem. Tinawag itong Battle of Armageddon. Gaganapin po ito doon sa burol ng Megiddo. Kaya Magedon. Megiddo, kaya Battle of Armageddon. Ngayon, saan po yan? Sa Jerusalem. No? At ito po ay, sabi niya, at the end ng 7-year period. Ano? Pag natapos na po yung 7 years, doon magaganap yan. Now, Christ with power, Antichrist with divide, ha? Seeks to destroy the 144,000 witnessing Jews and Jerusalem. Ano po gagawin daw po ng Antichrist? Papatayin niya, uubusin niya yung 144,000 na mga Hudyong nagwi-witness. Maniwala po ba kayo sa tribulation may magwi-witness pa? Meron. 144,000, that is 12,000 sa bawat isa sa 12 tribes ng Israel. 144,000, puro Hudyo yan. Ano? Ngayon, meron sa Pilipinas, kumalat na turo. Ang maliligtas lang daw, 144,000. At ang mga yun, Jehovah's Witnesses. Kapatid, mali. Bakit? Ang Jehovah's Witnesses, hindi mga Hudyo. Ano? They will witness for Jehovah, pero mga Hudyo sila. Pangalawa, ang Jehovah's Witnesses ngayon, mahigit sa 144,000. So, nagbiminiminin mo sila ngayon, sinong hindi kasama. Ano? Pero totoo nun, walang kasama sa kanila. Dahil puro mga Hudyo yan. At ang purpose ng mga yan, mag-witness na, pag mission accomplished na, papatayin sila. Yun lang. Ano? So, tanong, doon meron pa po bang maliligtas sa tribulation? Yes, ang nag-witness yung 144,000 na yan. Sino yung maliligtas? Yung hindi tumanggap ng tatat ng Antikristo. Yung walang mark of the beast. Ngayon sabi na, yung kumain tatak ng 666, kung 666, di alatado, hindi natin alam kung anong tatak. Ano? Pero sabi niya, 666, figurative, number of a man, bilang ng tao. Sabi naman ng mga iba, although kung ibig sabihin, pangalan pa yan. 6 na letrang pangalan, 6 na letrang middle name, 6 na letrang apelido. Sabi ko ba, yung presidente ng Amerika, Ronald Wilson Reagan, 6 yun. Meron ang pabas na yung people sa Tarlac noon, Danilo Ferrer Bildan, 666 din. Buti ako, Renato, 6. Alipio, 6. Buti na ito, 5 lang. Hindi, delicads. So yun po yan, ano? Ngayon, sabi ng mga iba, ay ano po yan? Felix Manalo. Ano? Felix Manalo. Sabi, bakit Felix Manalo? Samantalang Manalo, 6. Alam po ba ninyo, ang Manalo, ang apelido ng nanay niya? Ang apelido ng tatay niya, Isagun. Kaya Felix Isagun Manalo. Dapat Felix Manalo Isagun. No? Pero dahil mas malapit siya sa nanay niya at sa istorya, iniwan silang tatay niya, kaya ang pinarehistro sa kanya ay Manalo. Ngayon, ang problema yung Felix silang letra. 5. Pero sa alpabetong Pilipino, walang X. Tama? Ang kapalit ng X, Ka at saka Sa. Kaya Felix, ang na letters pa. Kaya daw 666. Nagdating ang Iglesia ni Cristo, sabi nila, sino nagpakalat niyan? Katoliko po. Inanalis nila yung Pope naman. Yung Pope pala, merong corona. 3 layers yung corona niya. Ang nakasulat sa wikang Latin, Vicarius Filidae. Ano? Sa Ingles, Vicar of God on earth. Kapalit ng Diyos sa lupa. Yung pala yung corona niya. Kinuwenta nila ngayon sa Roman numerals. Pag sinabing Vicarius, V, ilan yan? 5. I, 1. Diba? So, kwentahin mo daw yan. Pagkatapos, Fili, ang F, ilan? Ilan? Tapos, Day. Ang D, 500. So, ngayon, pag kinuwenta mo daw yan, 666. Nakabawi sila. Kaya ka naman ngayon, Katoliko, saka Iglesia, ano ko na 666 yan? Diba? Kasi tayo hindi. Wala na, papabayan sa mga gawin naman. O yan, ano daw ang outcome? The Lord comes down, sabi niya, from heaven and wipe out, again, ang combined armies na nausahan, more than, gano'ng karami? 200 million. Biro mo, yung sasalakay sa Israel, gano'ng karami? 200 million army. 200 million soldiers. Sasalakay yan. Kanin ko kayo? Dok, meron po ba tayong idea sino yung 200 million soldier na yan? Simple lang. Madali na lang yan. Sinong may pinakamalaking populasyon sa buong mundo? In-check. Kaya pa nila mag-produce ng 200 million? Kaya-kaya.
Pero, Dok, sasalakin po sila sa Israel? Oo. Kung mula China hanggang Israel, hindi kayo mamatay sa gutom yan bago makarating ng Israel, ganyan karami. Hindi naman pwede makabilis yun eh. Pagkatapos, Second World War na po ito, paubos na ang gasolina. So, ibig sabihin, mano-mano na yan. So, kung maglalakad, mamamatay yan bago makarating ng Israel. Ano? Ay, check, kasi nakilang natin ng mga check, nalilig pa yung hakbang. Ay, matagal makarating, mamamatay yan sa butog. Ayun, natin yan. Kasi nito, yung sa First World War, ang Russia na muna. Alam po ba ninyo, darating ang panahon, ang Russia at ang China magkasangga. Katunayan ngayon, naaamoy na natin na magkasangga na sila. Bakit? Sapagat lahat ng armas o karamihan ng armas ng China, binibili sa Russia. Ano? Ngayon, doon magsasangga sila, anong magiging papel? Ganito po yun. Ang 200 million sa Salakay, mga inchik. Ano, huwag natin sabihin China lang yan. Magkakaroon ng alyansa sa Asia, lahat ng singkip magsasama-sama. Koreano, Norte, South, wala yan. Singaporean, Taiwanese, lahat yan. Ngayon, yung mga Pilipinong singkip, ewan ko lang. Basta lahat na singkip yan, magkakasama-sama yan. Yun yung tinawag nilang Asian Bloc. Ano? Yung mo yung bloc ng Asia. Ano? Misis ko, medyo pa lang. Pero kung kayo mag-alala dyan, kung born na din ka, wala na tayo rito. Mag-alala kasi, ka pala eh. Sabi niya, ito. Okay, yan. Bakit ko kasamang Russia? Paringgan dito. Mag-aalala sila, ang tao, mga Chinese o mga ibang mga Asian Bloc. Ngayon, mahirapan sila magbiyahe magpunta ng Israel. Wala nang gasolina. Kailangan mano-mano. Back to primitives. Ang labanan, sibat, pana, lahat. Ngayon ano sasakyan? Kailangan naman sibat, pana, tapos nakasakay sa tangke. Wala nang gas. Hindi ba nun? May tangke, hindi pital. Kahirap nang pitalin nun. Tapos pawis steering. Hindi pwede. No? Sasakay sila ng kabayo para mabilis. Now, ang pinakamaraming alagang kabayo po ngayon sa mundo, Russia. Yung tinawag nilang Russian Cossacks. Sasakay ng mga inchik, kahit mahabang biyahe, malalaki po yung kabayo. Pangalawa, ang mga Asians, dahil maliliit lang tayo, magaan. Kaya mga kabayo, madaling makatakbo. Ngayon, kung alam po ninyo, kung kayo nag-internet, subukan nyo yung Google, i-type nyo Iran. Pagkatapos, pagdating sa Iran, i-type nyo uli, Aswan Dam, parang aswang, alisin mo lang yung G. Aswan Dam in Iran. I-type mo yun. Makikita nyo, sinara po yun noong 1979, mga Russia po niya ang Afghanistan. Sinara ang Aswan Dam ng Iran. Ngayon, natuloy yung ilang parte ng Euphrates River. Kung sa anong dahilan hindi nila alam, gumawa ng isang super highway papuntang Israel. Pero hindi natapos, nung malapit na sa boundary ng Israel, tinigil ang trabaho. Pero alam po ninyo, tinawag ang highway na ito na pinakamaganda at pinakamatibay na highway. Alam niyo, sino gumawa? Pilipino. Kaya pag tinanong nila ako, Dok, meron po ba tayong part sa second coming? Sabi ko, malaki. Anong part natin? Tayo ang gumawa ng highway na dadaanan ng Antichrist. Maganda. Diba? Maganda contribution. Kung hindi natin ginawa yun, wala dadaanan ng Antichrist. O tatagal ang second coming. Diba? So yun po yung part. Bakit? Kasi po, mula 1970 hanggang, kung di ako magkamali, early part ng 90s, Pilipino ang pinaka-efficient na construction worker sa mundo. Di ba alam mo yun? Ang Pilipino pag nagtrabaho sa ibang bansa, madisiplina sa pinaka-madisiplina, mabait sa pinaka-mabait, honest sa pinaka-honest. Yun ang Pinoy. Pero pag nasa Pilipinas, no comment. Hindi kasi pag sa ibang bansa tayo, kami ni Mrs. Ilang beses na po kami pabalik-balik sa Singapore. Pakita po doon mga Pilipino, kumain ng candy, yung balat binubulsa. Wala kang makikita dudura sa daan. Bakit? Kasi pag nasa Singapore ka, wala kang freedom of speech. Wala kang kalayaang dumura. Hindi speech. Ano yung bakit? 50 Singaporean dollar ang penalty kung nakita ng police. Diba? Kaya pag dudura, lulukin mo na lang muna.
$50 din kaya yun. Di ba? Yung balat na dyan, tayo hindi. Hindi man yung magtatapon na ng balat, hindi nga, hindi na. Tawa ka pa. Di ba? Pagkatapos pagka napunta sa kanal, nagbaha, galit kay Pinoy, kasalanan naman ni Pinoy. Di ba? Kaya tuloy ang team song ni Pinoy daw ngayon hanggang mag-exit siya sa mga presidente. Ako ang nasisisi, ako ang nagkasalanan. Okay, ngayon, ano daw pong outcome, anong mangyayari pag dating po ng mga ito? Okay, sabi niya, the Lord come tapos kasabihin sila, and the Lord sabi niya, dahil hindi siya at over 185 miles ng Israel, lulusawin po lahat ng mga laban. In the end, mananalo na naman po ang Diyos at ang Israel. Tandaan nyo, Second World War pala niya, meron pang isa. Pinakamatindi yung Third World War. Ito na po yung final na gera. Ano? Sino na po kalaban dito? Satan versus God. Ang tawag doon, final rebellion. Kaya naman nangyayari sa pagwawakas ng 100 years ng millennial period. Kasi po, akyat tayo sa langit, pagkatapos magkakaroon ng 7 years, bababa si Kristo, bababa ngayon ang paghahari dito, 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years na yun, si Satanas nakakulong sa ilalim, nakakadena, kukulong siya doon. Kaya yung 1,000 years dito mapayapa. Ngayon, pagkatapos ng 1,000 years, palalayan si Satanas, ito po ngayon yung final rebellion. At ang final rebellion ngayon, lalaya si Satanas, lalabanan niya ang Diyos. Now, pasinipunin niyo, what will happen? Ia-allow ng Diyos si Satanas ng isa pang pagkakataon. Ano? Para mag-preach sa lupa. Ipipreach niya ang kanyang programa. Ipipreach niya ang gusto niyang mangyari. Ngayon ang tanong, may magkikinig pa ba kay Satanas? Ang answer, marami pa rin. Sino magiginig sa kanya? Yung pong mga na-witnessan noong panahon ng tribulation. Okay? Di ba sabi ko kanina? 1,4,000 mag-preach. Meron mga tatanggap. Yung mga tumanggap from the 1,4,000, yung hindi mga natatakan, meron pa rin sasama kay Satanas. Ano? Ngayon, bakit po gagawin yan? Yung kapayapaan. Gustong ipakita ng Diyos na kung mapayapa ang lahat, magiging maayusan ang buhay. Pero, dahil dyan pa rin, darating sa Satanas, doon masusubok ngayon, talaga bang susunod sila sa Diyos? Dahil sa kasaganaan ng buhay o dahil sa pananampalataya? Doon po ngayon magkakaalaman. No? Now, anong resulta? Ano daw ang outcome? Satan will be successful, sabi niya, deceiving yung maraming mga multitudes. Ano? And then sabi niya, when this occurs, sabi niya, God brings fire down from heaven. Paano po ninyo? Anong simbolo ng Diyos yung kanyang covenant kay Noah? Rainbow na ginaya ng LGBT. No? Kasi kaya ginaya nila yung color na rainbow kasi daw God promises. So sa LGBT, kaya ginaya nila ang rainbow, ang ibig sabihin, God fulfills His promises sa kanila. Ano? So masyado nilang kinwist mo yun. Ngayon sa punto ito, ano sinabi ng Diyos sa covenant niya kay Noah? Mula ngayon, hindi ko nasisirain mula yung daigdig sa tubig. Period. Yung pala, sa final na judgment ni God, hindi tubig ang ipasisirain sa daigdig. Ano? Apoy. Uulan ng apoy lang naman eh. Kung tubig, pwede ka magpayong, di ba? Eh, kung ulan ng apoy, magpapayong ka. Sisilong ka sa bahay mo. Sunodin yung bahay mo. Di ba? Naalala ko po, meron pa ng palataya dito sa Pilipinas. Jehovah's Witness yata yun. Sabi nila, mamanahin namin ang lupa, sa amin ang lupa. Sabi ko, sige, sa inyo lupa, akin ang langit. Pag umulan ng apoy, hala! Saan sila magtatago? Lupa lang sila eh. Tayo, langit. Diba? Kaya po, kapatid, pagtibayin natin lalo ang ating pananampalataya. Naman natin, sa tatlong kaganapan na yan, habang nag-gero po dito sa lupa, habang nagkagulo rito, habang tribulation sa lupa, di nag-rapture, umatya tayo sa langit. Kapatid, pakinggan nito, tatlong bagay ang gagawin natin dito sa langit. Okay, number 1, pagkakyat natin sa langit, tayo po ay hahatulan. Meron tinatawag na judgment doon sa langit. Sa judgment, ano po ang gagawin? Lahat ng ginawa natin sa lupa, hayag o lihim, hahatulan ng Diyos. Ibubunyag ng Diyos sa langit. Siguro nandiyan tayo, lahat ng naborn again, mula panahon ni Adan, hanggang sa panahon ng rapture, nakaganyan tayo, may widescreen, pinapanood yung buhay natin. Halimbawa, yung panahon rapture.
Ernesto. Gumawa, si Brother Ernesto. Tinawag, Ernesto! Sumapit siya, opo, Lord. Bigla lumabas sa white screen yung buhay niya. Lahat-lahat. Siguro pagdating ko sa mga, sabi nga doon, magtigil ka, conductor dito, hindi ikaw. Lalabas po ngayon. Pero maganda lang nyo, anong lalabas lang? Yung pong buhay natin, pagkatapos natin tinanggap si Yesu Cristo, yung nakaraan, wala na yun. Nakatuwa ka rito, 1,000,000 kasalanan. Kasi ikaw hindi tingi, pakyaw. So 1,000,000 kasalanan, pinatawad ng pula, John, tinakpan na lahat yun ng dugo ni Cristo. Dito ka sa ngayon sa inyong beginning. Pagtanggap mo kay Christ, yan po ngayon na sinusuka. Eto ngayon, halimbawa, unbeliever ako, wala ako kay Cristo. May scoreboard. Ginagawa ko masama, ginagawa ko mabuti. So unbeliever ako, gumawa ko ng masama. Sinungaling ako, 1, 0. Nagnakaw ako, 2, 0. Sinagot ko yung magulang ko, 3, 0. Tapos kung buti, no? Pwede natin ang isa. Halimbawa, tumulong siya sa pulubi, 1. May nag-complain sa langit. Hindi, walang score yan. Bakit walang score? Kasi po, pakinggan nyo ito, ang unbeliever, wala siyang magagawang mabuti kahit ano. Sapagkat sabi ng Biblia, Isaiah, ang ating mga katwiran ay maruming basa sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng mabuti bro, at unbeliever ka, walang count. Bakit? Penalty situation. Buti hindi free throw yung kalaban. So ano po rito, walang count. So ibig sabihin, anong dadami sa kanya? Gumawa naman ng mabuti. Tapos na naman, gumawa sama. Dumami na. Kaya ngayon, nakatulad siya. Okay, punta tayo sa believer. Paano ng palataya naman? Paano po Kristyano? Ito ngayon ang Kristyano. Gumawa ng masama. White lies. Di ba? White lies. 1. Di ba? Nag-offering siya sa church. Tumulong siya sa programa ng simbahan. 1. Di ba? Tawag nito. Tumulong siya sa mahirap. Another 1. Di ba? Tapos na yung white lies. Gray lies. Kaya 2. Gray naman. So yun, ngayon sabi niya, in-apply niya 1 John 1:9, Panginoon patawad po sa aking masalanan. Anong naiwan? Mabuting gawa. Yung pong hahatulan sa langit. Kaya kapatid, pakinggan ito, kailangan sigurado tayo palagi, wala po tayong iniingatang kasalanan. Huwag tayong pabebe sa kasalanan. Huwag yung binibig ng kasalanan. Huwag yung inalagaan ng kasalanan. Huwag yung gawing best friend, kasalanan. Kung may kasalanan, BFF kayo. Ha? Mga best friend forever kayo. Hindi pwede. Kailangan, pag nakagawa ka ng kasalanan, nandiyan po ang conviction ng Holy Spirit, sumunod ka. Humingi ng tawad agad. Maintain righteousness at all costs sa buhay natin. Bakit? Kasi po, kapsa, hindi natin alam kailan tayo dadaling sa langit. Pag nag-rapture, sabi nga po nila sa Bible, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Kinuwenta ng mga scientists gano'ng kabilis ang isang kisap mata. Alam ba niyo gano'ng kabilis? Ang isang segundo, hatiin mo ng 50. Yung isa, yun ang rapture. Gano'ng kabilis. So, ibig sabihin, pag rapture, nasa langit ka na. Hindi pwedeng, Lord, time curse! Lord, magsisisi muna ako. Lord, tatawagin ko yung best friend ko. Lord, sabi ng lola ko, sama siya. Hindi na pwede. 1/50th of a second, nasa langit ka. Lalo hindi rin yung pwede na, sabi niya, Dok, alam po ninyo ako, 3 beses na po ako nag-apply sa US Embassy, hindi ako mabigyan ng visa. Pwede po kaya samahan niyo ako ng prayer? Mag-pray tayo magkabisa ka? Hindi po. Kung talaga hindi ako magkabisa sa lupa, pwede ko ba sa rapture? Pakisabi kay Lord, idaan niya ako sa New York. Sabi ko niyan, tour. Bago langit, may side tour ka. Paano kung magsa-side tour? 1/50th of a second. Wala ka na makikita. Pagbilis ng pagbukas naman sa langit, kaharap mo na ang Diyos Ama.
So pagdating po doon, ano muna gagawin? Judgment. Tayo po ay hahatulan. Ito po yung ating ayaw. Makilipat na lang siya sa next page. Next. Okay. So, sabi niya po, we're living on the last days at dyan nga po ang situation. Sabi niya, ano daw ang mangyayari pa? Okay, sa una, pasin po natin, ano? So, unang, hahatulan tayo doon sa taas. Pagkatapos ng paghatol sa atin, magkakaroon po ng pagsamba sa langit, worship service sa langit. Ano? Na Diyos, siya po ay gagawa tayo ng programa, ng service, kasama tayo. Pagkatapos, merong kasalan, ikakasal tayo kay Kristo. Ang church, ikakasal kay Christ. Ngayon, sa time po natin ngayon, maraming Kristiyano, parang hindi nila masyadong naiintindihan ano ang plano ng Diyos sa mga Hudyo, ano plano niya sa mga anak ng Diyos. Now, iba pong plano ng Diyos sa Iglesia, ibang plano niya sa mga Hudyo. Isang katunayan po dito, pag-akyat natin sa langit, ang ikakasal kay Kristo, hindi mga Hudyo. Ang Iglesia, tayo. Si Kristo ang groom, tayo ang bride. Ikakasal tayo kay Kristo. Anong role ng Hudyo? Bisita lang sa kasal. Tani mo kayo, sino sikat sa kasalan? Yung kinakasal o yung bisita? Sino sikat sa kasalan? Yung kinakasal o yung nakikikain? Siyempre, yung kinakasal. So, ang church. So, tatlong gagawin natin. Una, judgment seat of Christ, the rewarding of the saints. Pagkatapos, worship service doon sa langit. And then, marriage of the Lamb, ikakasal tayo. Siyempre, pagkatapos ng kasalan, may reception, may kainan. Niwala po ba kayo may kainan sa langit? Ano sabi pag Lord's Supper, pag communion? Hindi na ako muling kakain o iinom nitong katas ng ubas, di ba nakasama ko kayo sa langit? Ibig sabihin, kung kasama ko lang sa langit, iinom ako ng katas ng ubas. Eh sila, pag communion, may dinner muna. Kaya ang tawag Lord's Supper. Hindi Lord Breakfast, hindi Lord Lunch. Lord's Supper. Kasi kainan muna sila supper bago communion. Kaya po, I believe sa langit, may kainan. Ngayon, meron pa ba tayong proof sa Bible na sa langit, marunong sila magluto? Naalala niyo si Jacob? O, di ba pinagluto? Naalala niyo sa Exodus sila Moses? Anong inihulog sa kanila? Opya, mana. Nulugan sila. Saan galing yun? Sa langit. So, meron pagkain doon ng mga angels sa nag-prepare. Ngayon, hindi ko lang alam kung anong menu, tsaka kung anong side dish. Ewan ko lang. Pero maganda po ron, kakain tayo lahat. Now, pasin po natin. Eto na tayo, no? So, first 3.5, ano po mangyayari? Re-review lang natin. Okay? Nandiyan po yung white horse, nagrahan natin kanina. The red horse, the black horse, then the pale horse. Pagkatapos dito, yung 1 for 4,000, papatayin. After nag-witness sila, papatayin po sila. And then, magkakaroon po ng tinatawag na earthquake, pagputok ng vulkan, yung mga destruction. Magaganap po lahat ng yan. Then, pagkatapos, tutunog ang 7 trumpets. Now, second half ng 3.5 tribulation, 3.5 years. First 3.5 yung kanina, etong second half. Ganito lang po naman ang mangyayari. Pag tunog ng 7 trumpet, first trumpet, 1/3 ng earth, ano mangyayari? Masusunog. 1/3 lang naman, may matitira pa 2/3. Don't worry. 1/3 ng mga puno, masusunog. Lahat ng dahon, masusunog. No? So, yun po ang mangyayari. Bumundo yan, 7 trumpet, ano mangyayari? Merong meteor na babagsak sa daigdig. Ano? And then, anong gagawin niya? 1/3 ng ship. 1/3 ng ship. Ng fish, ng ship, at saka 1/3 ng sea, magiging dugo. No? Ngayon, may mga pangilan-ilan na, no? Sabi nila, pagkalaso lang ng dagat yun. Hindi pa naman yung panahon ng Exodus. Masyado lang nilang in-escalate sa FB. No? Na parang nakakatakot na, nagre-rev na yung buong dagat. Hindi. Maliliit na parte lang po yun. Marahil may mga tinatawag nilang sea minerals na nasisira lang. Kaya nagkakaroon po ng chlorophyll, nagpapalit ng kulay. And then the next, magkakaroon po ng mga falling star. No? At ang falling star na ito, ipopoison niya ang 1/3 ng lahat ng tubig sa buong mundo. No? Biro po kung nandito pa tayo, ano mangyayari dyan? Diba? Kawawa tayo. And then, papasok po ngayon ang 4th trumpet, 1/3 of sun, moon, and stars. Ano mangyari? Didilim. Magkakaroon ng eclipse. Pagkatapos sa
tinotorture sila ng scorpion. Alam niyo yung alakdan? Biro mo, bubuksan mo yung kawali, magluluto ka, nandoon siya, umaga-umaga. No? Matutulog ka, pag-isip mo, nandiyan sa tabi mo. No? At wala silang papatay na, tutorturin lang ang tao. Gano'ng katagal? 5 buwan lang naman. Yung iba, palakalang, takot na. Yan pa, alakdan. No? Let's sunod, 6 trumpet. Ano po yun? Satan 200 million army. No? At tapos tulusugin at ano yung 1/3 of mankind. Now, 7th trumpet, earthquake, 7,000 will die in Jerusalem lang. Kamakailan may kumalat sa Facebook. Kaya tandaan po ninyo, hindi lahat ng nailalagay sa tinatawag na Facebook o kung ano bang mga internet hindi lahat kailangan paniwalaan. Ako hindi ako nagpapasa hanggang di ko bine-verify. Meron akong pinost sa FB, si Don Moen at saka si Darwin Sheck. Sila po ay umawit, nag-perform sa Vatican. Ni-research ko yon bago ko pinost. At totoo talaga. Ano? Katunay si Darwin Sheck, wala na siya sa Hillsong Church. Ano? Nagtayo silang mag-asawa na sarili ng church. So, ang tanong is, bakit nandoon? Anong nangyari? So, meron mga nag-comment dun sa thread ko. Sabi nila, don't be too quick to judge. Baka may dahilan sila. Kung gano'n. Hindi ko na lang sinagot. Pero ang akin, hindi ako nagpo-post hanggang di ako sigurado. Kasi ako nagsasabi, huwag kayo mag-post na hindi kayo sure, baka maging tagapagkalat kayo ng maling balita. Kung meron kayong news na at hindi kayo sigurado, ibato nyo sa akin, nire-research ko para sa inyo. Now, ito po yung sitwasyon. Si Rick Warren, sikat doon sa librong Corpus River. Alam po ba ninyo, siya ngayon ay isa sa mga promotor ng Krislam. Yung pagsasama ng Kristyano at Islam, si Allah daw at si God ng Bible, iisa lang. So yun yung mga punto ngayon. Ako saan, ang atin lang, question. Hindi pa naman natin sila hinakatulan. Question lang. Bakit nandun sila sa Vatican? Bakit ang tinakal mensahe? Or, ito po kaya ay proof na talaga nasa last days na tayo. May nag-comment nga niya sa akin, sabi niya, true doc, sabi niya, in the end, even the elect will be deceived. So, hindi po natin alam, pero sana naman, mali. So, ito po yung ito yung situation. Ngayon, ano po yung last na kumala? Yung trumpet daw na naririnig, Batangas, Cavite, kung saan-saan, sa ibang parte ng mundo. At sabi nila, ika-7 trumpet na daw po yun. Ni-research ko siya. Itong nakita ko. Ang unang nagkaroon ng malawakang pagtunog na ganyan sa buong mundo na hindi nila may paliwanag, 1978 sa Massachusetts. 1978. Pagkatapos, 1981 sa Alaska. Pagkatapos, sunod-sunod pang mga panahon, nagkaroon ng ganyan. Ngayon, ito na naman. Pero may paliwanag na sila ngayon ng science. Ano daw po yan? Yan daw ay mga ugong na talaga narinig. Pero kung minsan, dala ng pagpapalit ng weather, lumalakas at narinig natin. So, ibig sabihin, merong explanasyon na hindi spiritual. So, walang kaugnayan yun sa 7 trumpet. Ngayon, kung yun ay 7 trumpet na, delikado. Ba't nandito tayo? Kasi po dapat hindi tayo datnan ng 7 trumpet. Kaya kapatid, pag pinost mo sa FB, kinalat mo, ay, wala 7 trumpet na, talagang mamarapit ng bumalik ang Lord, hindi mo alam ang eschatology mo. Hindi mo alam ang second coming. Kasi ang 7 trumpet darating, wala nang church dito. So, yun po yung paliwanag doon. Now, again, the last 3.5 years na naman, ito po yung party nyon. Now, from of the 7 trumpet, anong lumabas? 7 vials of judgment. Ito ngayon. Pagtunog ng 7 trumpet, merong 7 mangyayari na naman. Ano naman? Ang tao magkakaroon po ng voice. Yung mga iba tawag nila, ketong. Maglalabas po yan, voice affect those with the mark of the Antichrist. Sinong tatamaan? Yung merong tatak. Yung bang bigla na lang lolobo, parang tubig, tapos puputok, tapos puro basa ang katawan mo. Parang si Job. Ganun na ganun po ang nangyayari. Dahil Old Testament, ginagawa nila, nilalagyan ng abo. Pero mahapdi lang kasi mainit yung abo. Pangalawa, second bayan, sea of blood. Everything in the ocean dies. Magiging red na po ngayon ang ocean. Pangatlo, ang third bayan, ano daw po mangyayari? Rivers of blood, the river spring will turn into blood. Fourth bayan, heat from the sun, magdodoble o magtitriple yung init. Kasi hindi po ninyo, sa tayo natin ngayon, bakit maraming may cancer sa skin ay halos nasa Europe?
yung mga may cancer sa skin. Alam po niyo bakit? Sunbathing. Sa sobrang sunbathing nila at sobrang init ng araw, hindi nila napapansin yun. No? Kasi sa kanila doon, sa Europe, dahil mapuputi ang tao, pag nangitim ka, sosyal. Di ba? Dito pag nangitim ka, magnanakaw. Ito po tayo. Sunod po natin, the fifth fire. No? Darkness, sabi niya, the earth ran into darkness. Bigla na lang magmamassive brownout sa buong mundo. Mauubos lahat ng energy, magpa-brownout, pati araw, wala. At yan po yan. And then susunod, sa sixth fire, Euphrates River, sabi niya, matutuyo. And then, mga army ng mundo, lulusubin ng Israel. And then finally, or last, the seventh fire, ano po mayari? Hail, and then cities will crumble. Uulan po ng yelo na malalaking tipa at ang mga syudad mabubunaw, magbabagsakan na sa siya. So ito po panorama ng last days, ano? At makita natin, sa judgment seat of Christ, pwede tayo makakuha ng 5 korona. Kapatid, dito po, bantayan natin, ilang korona na kaya naipon mo sa akin. Kasi po niya, una, tinawag din itong incorruptible crown, the victor's crown. Naging matagumpay ka sa iyong pananampalataya. Pangalawa, crown of rejoicing. Ito po yung soul winner's crown. Yung nagsosoul win ka palagi, meron kang korona. Meron nagtanong, sabi niya, paano po kung marami na ako na soul win? Sabi nila, baka daw yung bato ng korona mo, yun yung na-soul win mo. So kung naka-witness ka 1,000, 1,000 yung bato niya. Diba? Naka-witness ka ng 10,000, 10,000 bato yan. Hindi hilang mo na lang yung korona mo ganyan. Pangatlo, nandiyan po yung crown of righteousness. Pinanatili mo ang katwiran sa iyong buhay, kahit ma-persecute ka lahat. Nandiyan din po yung crown of glory o crown for service. Ano? Marami ikaw ay pastor, ikaw ay cell leader, ayan, isang corona nakareserva yan para sa iyo. And then nandiyan din yung crown of life, yung pinatay ka dahil sa iyong pananampalataya, ay isang corona yan. No? So at least pwede ka makakuha ng 5 korona. Huwag po kayong magalala mga kapatid, walang masisiro dyan. Dahil pag-akyat natin sa langit, meron isang korona kaagad. At yun ay patunay ng iyong pagkaligtas. Kaya kapatid, kinakailangan bautisahin, maging mainit po tayo sa ating pananampalataya. No? Sumunod po tayo sa kalooban ng salita ng Diyos, nagamit tayo habang inantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo na Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat na ikaw ay Diyos na banal at ang programa niyo ay mangyayari at mangyayari. Salamat na ikaw nag-iingat ng aming buhay. Salamat kayo nagdadirect sa amin ang dapat namin gawin. Ano man ang mangyari sa aming paligid, ito po'y magpapatibay lamang ng aming pananampalataya sa iyo. Alam namin mayroong lugar na inihanda niyo para sa amin. At habang kami nasa lupa, tulungan niyo po kami na maganap namin lahat ng nais niyo para po sa amin. Mangyari yung kalooban sa langit, maging dito sa lupa, Panginoon. At Panginoon Diyos, nawa maatay pa namin ang aming mga mahal sa buhay bago man lang tayo dumating. Ang aming mga kaibigan, ang aming mga kakilala. Nilagay ninyo, Diyos, ang iglesia nito sa lugar na ito, ang Jail Church dito po sa Tapan. Meron kang purpose. Hayaan yung purpose mo, Panginoon, ay matupad ng iyong mga anak. Agawin ang mga kaluluwang patungo sana sa impyerno. Mailapit sa kanilang mabuting balita at makasama namin sila sa panambahan. Hindi lamang sa panambahan nito, kundi maging pag-akyat sa lugar na inihanda niyo para sa akin. Habang tayo na kayo po, nakapikit ang ating mga mata, mga kapatid, ang hamon po ng mensahe nito ngayong umaga ay ang dalhin po natin ang mabuting balita sa maraming mga tao habang may panahon pa. Habang may panahon pa. Meron po ba tayo rito?